Isang mapagpalang muli sa inyo mga ka-TH sa buong bansa, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning mga ka-TH, mga kasama nating treasure hunter. Bago ako mga ka-TH mag-upisa, to decode, meron po tayong isang picture po na pinapadala po nating ka-TH upang nagpatulong po ito sa pag-decode upang mahanap po kung saan po yung area na pwede nilang target sa pag-locate po ng items mga ka-TH. So itong mga ka-TH, isa po itong markers na hugis heart mga ka-TH. Bago pa lang ako mga ka-TH umpisa sa pag-decode, shout out ko muna mga TH, yung mga ka-TH po nating treasure hunter sa Luzon, Visayas, Mindanao, at especially mga doon kay ka-TH Rolly Adlaon Look ng Turukan TH Explorer somewhere in Zamboanga del Sur. Ito yung mga ka-TH tulungan niyo mo ako ka-TH sa pag-decode para matutulungan po natin ang ating ka-TH na humingi at nagpatulong po ng paano hanapin po yung item sa marker sign ito na kanyang natagpuan mga ka-TH sa kanilang lugar. So, ito yung mga ka-TH napagandang markers to mga ka-TH, isang legit markers po ito dahil dyan sa kanyang forma, sa kanyang shape ay talaga namang bihira pa itong treasure marker na ito. Pwedeng magiging pointers po sa paglocate po ng items. So ito po yung kanyang hugis po ay ito'y hugis puso. Yung kanyang pagka-shape ng batong ito na pinaka-markers po. So, may napapansin lang ako dito mga ka-TH. So, itong hugis puso nito na bato na ginawang marker ng Japanese po ay itong nakikita po itong sa gitna na naka-usli. Ito po yung medyo nakikita ko na usling-usli po itong gitna ng marker. Sana mga ka-TH, itong biniliwan ko ay i-check nyo ito yung gitna ng metal detector. I-detect nyo ng metal detector kung mayroon kayong dalang metal detector or scanner locator. Tingnan nyo kasi baka itong gitna nito mga ka-TH mayroong laman ito o may giveaways na linalagay ito ng mga nag-iwan po dyan ng markers mga ka-TH. So, medyo kaiba siya. So, i-detect nyo. Pwede nyo alisin po yung nasa nakapatong si babaw. Kung may detection ba, mayroong laman yan mga ka-TH. Swerte yan. Isang magandang marker po ito mga ka-TH na posibleng may item mga ka-TH. Yung una ko nakita, yung sa gitna. So, yung sumunod mga ka-TH, ito yung hugis heart. I-check nyo mga ka-TH yung paikot niyan. Baka mayroong mga posibleng may mga counter signs yan. Itong markers nito mga ka-TH na hindi kalayo sa kanyang kinalalagyan. So, ito nga, sa tingin ko, obserbahan nyo yung paikot nito mga ka-TH. Yung mga katabi niya, hindi maglalayo. Ang distansya mula sa kanyang kinalagyan, 2 to 3 meters mga ka-TH. Baka mayroon pang mga bato ito na pwedeng magiging countersign niya. Pwedeng may mga hugis heart doon na pwedeng isa rin pointers doon sa kinalalagyan
ng items mga ka-TH. So, madalas yan mga ka-TH. Kaya dapat yan, mag-observe po kayo kung saan yung pinaka main markers niya, yung mga paligid. So, distansya, anong distansya ba madalas? 2 to 3 until 4 or 5 meters ang kanyang madalas na distansya. From east, then west, from north, then south mga ka-TH. So, yun yung i-check nyo sa 2 to 3 to 5 meters ang distansya mula sa kinalalagyan ng markers nito na hugis puso mga ka-TH. So, maganda po itong markers nito is legit talaga is man-made itong markers nito dahil parang yung sa gitna mga ka-TH, doubt nga ako dahil mukhang may laman nga yung gitna. Sabi ko kanina na i-detect nyo, gamitan nyo ng metal detector at wag yan ay nagkaroon ng signal at mayroong nasagap ay buksan nyo na mga ka-TH yung gitna ng ang alam ko ito medyo malaki yung bato nito kasi sa picture lang tingnan maliit lang pero mukhang malaki po itong bato na hugis heart at mayroong parang nakapatong na parang tinakip mga ka-TH. So magandang sinyalis yan na posibleng may laman yan mga ka-TH sa gitna mga ka-TH. So ganito ang gagawin nyo mga ka-TH, sabi ko nga i-detect nyo ng metal detector or anong dala nyo tracer equipment gadget, scanner locator, at baka mayroon yung laman ang gitna. So, kung may detection yan mga ka-TH, swerte yan. Jackpot na yan. Talagang napakagandang regalo yan sa inyo mga ka-TH. So, ito yung mga ka-TH, ang sa pagdidikod kasi ay hindi ganun ka-accurate mga ka-TH. So, na tama yung location na i-decode natin o naibigay na nabasa po natin sa kanyang treasure sign, sa kanyang treasure markers. Hindi po talaga 100% mga ka-TH. So, yan nga mga ka-TH, lalong-lalo na kapag wala tayong treasure hunting equipment like metal detector and scanner locator. So, yung mga east, west, north, south, kung wala po tayong mga gamit mga ka-TH, pwede nyo magtisdig po kayong 2 to 3 meters mula sa kanyang kinalalagyan mga ka-TH. So, test kayo ng 2 to 3 square meter ang ang lapad. O tisdig kayo ng mga 1 meter at baka sakaling mayroong item po. Yung sa mga mga ka-TH, yung mga walang treasure hunting equipment na dala. So, siyempre nga tisdig ng tisdig ang talagang gagawin po natin dyan kung wala tayong metal detector, kung wala tayong scanner, so wala tayong treasure hunting equipment. So, yun yung mga ka-TH ang aking basa nito. I-check nyo yung bandang east. Unahin yung east mga ka-TH kasi yan madalas naglalagay ng mga item sa bandang east mga ka-TH, yung mga Japanese mga ka-TH. So, i-check nyo ng 2 to 3 meters mula sa kinalagyan ng hugis heart na bato nito. Itisdig nyo. Then, yung north, same distance mula sa kanyang kinalagyan. 2 to 3 meters. Itisdig nyo. Then, yung west, mga ka-TH, tistig nyo rin. 2 to 3 meters din mula sa kanyang kinalagyan. Same sa south, mga ka-TH. So, ganun talaga mga ka-TH. Kapag wala tayong gamit, nag-rely lang tayo sa mga decoding, sa pagbasa ng mga marker, signs, symbols, at hindi talaga masabi natin na doon na siya. So, talagang tiyagaan, talaga sa ganyang kapag nagtitreasure tayo kung wala tayong mga treasure hunting equipment. So, sabi nga, mas lamang po yung mayroong gamit, mayroong mga treasure hunting equipment.
So yung sabi ko nga mga katiits kanina, i-check nyo yung gitna kasi mukhang duda ako ang gitna mga katiits, baka mayroong laman yan mga katiits. So napakaswerte nyo, jackpot na yan. Giveaways na yan mga katiits. So yan ang maganda dito mga katiits kasi kahit papano nabigyan po natin ng kahulugan, nabigyan po natin ng direction kung saan dapat magdig, maghukay, kung saan dapat mag-test dig. So, yun lang ang mga kates ha, sa mga walang gamit, walang treasure hunting equipment. So, ganun talaga, medyo parang tsamba-tsamba lang kasi nga ang pagde-record ay hindi siya accurate talaga mga katits. Unlike sa treasure hunting equipment, talaga namang napakalaking tulong kapag mayroon kayong metal detector and scanner locator. So mga katits, sana po ay nakapagbigay kami ng linaw at kung saan posibleng nandoon yung items sa ganitong marker na hugis puso mga katits. So mga katits, maraming salamat po sa mga katits po natin na sumusuporta at tumulong sa pagdikod na padala po ng ating katits. Maraming salamat for watching. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and huwag kalimutan magpindot ng notification bell button para updated po kayo sa aking mga YouTube pang ipapalabas video. Thank you so much. God bless as always.